And good noon. This is our daily reading 37:28, 37:29, and 37:30. Kukuha dito tayo ng tatlo. Kung ano ba yung masisilip ng baraha sa atin, no? At kung ano man yung mabibigay niyang warning. Sa lahat ho ng mga biktima ng bagyong Christine ngayon, doble ingat po at naway safe po kayong lahat, lalong-lalo na ho yung mga alaga po ninyong aso, pusa, at kung ano pa mga kahayupan ang mga alaga ninyo. Safe lang po sana at wala lang po sanang napapahamak. Doon naman po sa mga willing maging rescuer nila, mag-rescue po kayo hanggat kaya ninyo. Dahil kapag gumagawa ka ng kabutihan, syempre nakikita ng Diyos yun kahit hindi nakikita ng ibang tao. Diba? Pakaalalahanan nyo, katandaan ninyo yung panahong ito is karma. This is the year of karma na matatapos hanggang end pa ng 2025. So kung ayaw ninyong danasin ng tuloy-tuloy ang kamalasan sa buhay, no? Magpa-reading kayo, pwede rin kayong magpa-ritual, magpa-cleansing kayo. Kasi ano yan parang pampigil sa lahat ng kamalasan, sa lahat ng aksidente, sa lahat ng kung ano-ano pang mga pinapangambahan ninyo. Alam nyo naman kung ano yung nagawa ninyong kasalanan for the past 10 years. Kaya, maniningil si karma. So, kung magkakaroon si karma ng sarili niyang equation, kung papaano niya kayo sisingilin. So, kung gusto niyong malaman kung saan kayo mapupunta, sa good karma ba or sa bad karma, message lang po kayo at pwede tayong mag-reading agad. Thank you. Kuha tayo dito tatlo. Una, vibrancy, kakasabi ko lang. Pangalawa, prosperity, di ba? Pangatlo, abundance. So, nako, hindi ko pa nakuha, pero lumabas siya, di ba? Ito yung sinasabi ko, yung vibrancy kasi tumutukoy sa kung ano yung ginawa mo, yun din yung aanihin mo. At yung prosperity na yan, nakadepende, sila ng abundance, nakadepende yan kung alin yung mas matimbang na ginawa mo. Kabutihan ba, kasamaan? Kasi, yung paggawa ng kabutihan is hindi lang sa pagtulong sa kapwa, kundi yung pag-iwas mo na makasakit ka ng damdamin ng tao is kabutihan din yun. Yung pag-iwas mo sa mga gulo na magdudulot ng malaking problema sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa amo mo at sa mga tao, at lalong-lalo na sa mga alaga mong hayop, kabutihan din yun. So, nasabi ko na, kung ano man yung problema ninyo ngayon, gawan nyo ng paraan. Kung hindi nyo alam kung saan manggagaling yung solusyon, magpa-reading po kayo. Kasi, mas maganda yung meron kayong basis kapag nagpahula kayo. Alam nyo kung anong mangyayari, alam nyo kung anong gagawin nyo. At, siyempre, di ba? Wala namang taong gusto madisgrasya. Kaya, di ba, sasabihin mo kung alam ko lang na mangyayari ito, di sana noon sinabi ko na lahat kung gaano kakahalaga sa akin, ganito, ganyan, di ba? May mga ganon. At isa pang payo ko sa inyong lahat. Kasi marami akong nai-encounter sa mga inquiries na ganito. Yung ritual kasi, kapag nagpagawa ka ng ritual, no, yung paghahanap ng nawawalang bagay, nawawalang tao, nawawala ng katawan, paghahanap ng kung ano-ano, no? Para ano yan may katumbas yan. So, halimbawa, pupunta ka sa isang ospital, 'di ba? Pupunta ka doon, tapos magpapa-admit ka. Yung ospital na 'yon, may sarili silang taripa. Kung magkano yung admitting, magkano yung mga babayaran mo araw-araw para supplyan ng gamot yung pasyente, ganun 'yun, 'di ba? So sa ritual, ganun din 'yun. Meron kang babayaran, depende sa kung ano yung pinagawa mong ritual. Kasi parang sakit din yan na magkaiba din yung gagamitin sa bawat request mo. So, hindi po pwede na halimbawa may papahanap ka, no?
Tapos sasabihin mo, pwede mo ba itong hanapin pero ganito lang ang kaya ko? Hindi po. Kasi para po tayong parang ganun din sa katulad na sinasabi ko sa ospital, na kapag nagpagawa ka, dapat may katumbas yun. Kasi yung ginawa natin na, yung gagawin pa lang na ritual, is may gagamitin ka doong mga spices, may gagamitin kang crystals, may gagamitin kang candles, may gagamitin kang power. At gusto ko i-emphasize, malamang yung babayaran mo dyan is hindi yung totally gamit lang, kundi yung abilidad mismo ng taong gumagawa. 'Di ba? So, yan yung dapat nyo i-set aside sa sarili ninyo to consider naman na basta legit yung taong gumagawa, meron siyang sarili niyang taripa para doon sa panata na hawak niya. Kasi yung panata is a promise to God to provide you a lot of the things that you wish and you ask for. In exchange, you have to do something as well. Ganun yun talaga. Kung gusto mong umani ng pera, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto. Kung gusto mong kumain ng masasarap na pagkain, magtrabaho ka, mag-ipon ka para may pambili ka. Ganun lang yun. Sa lahat, 'di ba? Sasabihin mo kung ano itinanim mo, yun din yung aanihin mo. So ibig sabihin kung nagtanim ka ng 2 oras bawat araw at kada oras is 50 pesos, 100 yun. So yung pag-ani mo, 100 lang din. Hindi mo pwedeng sasabihin sa excuse me, hindi mo po pwedeng sasabihin sa restaurant na gusto kong kumain ng sate-babe, pero 100 lang yung pera ko. Kasi 100 lang yung pinagtrabahuan ko. Di ba hindi ka bibigyan ng waiter? Kasi alam mo na yung minsan yung sate-babe is 285, 300. Kasi may combo na rice, may combo ganito. Yun. So, ito yung pakakatandaan nyo. Basta buo ang loob nyong magpagawa ng ritual. Itong prosperity at abundance na hinihingi nyo, ginagaranti ako, makukuha ninyo basta susunod kayo sa taripa ng mga legit na katulad ko. Kasi magkaiba po yan. Yung iba, pwede nyong ma-negotiate kasi hindi sila legit. Yung iba, reader lang talaga. But the rest, hindi lang natural na reader. Yung iba dyan, witch na kausap nyo. Yung iba dyan, taga-barang na kausap nyo. Yung iba, mangkukulam yung kausap nyo. Yung iba, reader, kumbina sa barang, mangkukulam, faith healer, etc. Depende po yun sa specialty. Kasi yung binabayaran nyo na serbisyo is the specialty of the person doing the rituals. So kung gusto nyo ng reading na mumurahin, reader lang yun sila. Sasabihin ko sa inyo, reader lang ho sila na pinag-aralan nila. Kasi kahit sino pwedeng mag-aral sa baraha, pero hindi lahat magkakaroon ng power. Ng power to heal a person or to find something na nawawala. Hindi rin sila katulad namin na pwedeng magtanggal ng barang, magtanggal ng gayuma, magtanggal ng kulam, magtanggal ng kung anong gusto nyong ipatanggal. So ibig sabihin, para din siyang pag-aaral, no? Elementary, high school, college, masteral, PhD. So yung mga katulad namin nasa level ng PhD. So yun na lang yung may bibigay kong pinakamagandang example. So kung gusto nyo talagang makatotohanan na prediction, dun kayo sa mga PhD. Good noon. Proceed tayo sa special episode.